So ayun mga boss, bali Toyota Wigo. Bali nakalas na ng ating mga tropa yan. Bali pipinturahan kasi ito eh. So ang problema nito kasi, yung bumper niya, as usual, yung sakit lagi ng mga Toyota, umaangat yung mga panel niya. So yan, kinalas na nila yan, pero kita ko naman talaga yan ay nakaangat na. Malaki na ang angat niya, para bagang ngalay na, laylay na. So ito, ang gagawin namin dito, meron si bossing dala nung pinakang parang fastener niya. Yan. Yan yung ganito. Pagka ini-clip mo siyang ganon, yan. Yan yung pinakang fastener niya. Tapos ang ano niya, quick release din. Pag pinindot mo sa gitna, yan. So ayun. Bali dito, tinanggal ko muna yung kanyang plastic na clip. Yan. Ngayon may gagawin ako diyang paraan para wala na tayong bubutasin pa na panel, para pa rin siyang original OEM. So yan. So dito lang naman siya naangat. Dito naman okay siya eh. So kalimitan niya nandito sa bandang ibabaw. Pati doon sa bumper lalagyan ko din yan. Bali dalawang set yung dala ni bossing na fastener. Kasi meron diyang fastener na yung parang rubber type at saka yung clamp, yung dalawang bubutasin. So yung dito lang sa mismong bumper. So ayun, ang gagawin ko diyan, kalasin ko muna to. Dito muna ako magsasampol sa likod, saka sa kabila. So dito sa isa, klase parang ginawa na ng paraan. Ayan o. May mga tabas na yung kanyang panel. Ayan o. Nakita nyo mga boss. Ayan. Tapos basag na rin yung pinakang plastic. Pero gusto ni bossing, meron ng fastener. So yun na ang ilalagay ko. So ayan, medyo lubog na rin pati o. Ayan. So let's go. Lalagyan ko na muna ng insert screw. Mga boss, bali nilagyan ko siya ng ano ba ito? Knob type rivet. Ayan. Yung pinakang insert screw natin. So diyan ko na itutornilyo are. Ayan. Okay, so ito yung ginamit ko dyan. Ayan. Are oh. So yung gamit ko yan ay ito. Knob type riveting nut gun. Ayan. Rivet nut ang bala. So dito sa kabila, ipapakita ko sa inyo kung paano yun. Bali ginawa ko dyan ay kinikil ko muna ng kauntian para kumasya yung pinakambala. Yan. So ikakabit ko na muna. So ayan mga boss, tinan nyo. Kita nyo naman kung paano ko style rivet ang ginawa. So ngayon, ang gagawin ko diyan, itong itong lock na ito, tatanggalin ko na yan. Dahil doon naman sa kabila ay basag na rin yung yung ganito niya. So yun na ang gagawin ko diyan. Yan. Tatanggalin ko na to, tapos ay magiging pantayan na siya diyan. So yun, doon ko na ituturn dito, palalakihin ko na lang dito. Didrill ko na lang yan size ng gis na tornilyo. So yun, bubuuhin ko na muna siya. Katulad nga nung gagawin ko doon sa kabila. Yan. Okay. Tapos pagka natapos ko na yung susukatin ko na yung bumper. So yun mga boss, bali ganito ang ginawa ko. Yan. Paano ko ginawa yan? Ganito lang. So yung pinakang lock niya dito, tinanggal ko na yan. Inubos ko na yan. Tapos pinalaki ko yung butas. Yan. Tapos pagkapalaki ko ng butas niyan, nilagyan ko muna ng nut na gis. Tapos washer, saka ko siya itinornil yung ganyan. Bali, ito na ang pinakamagiging double lock niya na gagamitin ko. Yan. So ngayon, medyo mataas muna ang gagawin ko kasi yan na yung pagbabakatan ko doon sa bumper. Okay? So doon sa kabila, papakita ko sa inyo kung paano. So dito ang ginawa ko ganyan. Ayan o. Tapos, syempre ilalagay ko na yan.
So, ayun. Ganun lang, oh. Okay. Tapos, yung lock niya, kukunin ko lang. So, ganito ang ginawa ko dyan. Naglagay muna ako ng nut. Ayan. Tapos, washer. Saka ko siya itutornil yung ganan. Ayan. Hanggang sa bumaon siya na medyo mahaba. Para pagbabakatan ko siya do sa bumper. Ayan, ganyan. Hanggang sa lumapat siya. Kailangan medyo mataas para yun na yung paglalagyan natin ng bakat ng bumper. Doon na tayo magbubutas. Kailangan natin ng gis na open. Ayan. Pagka naano na natin yan, patitigasin natin yung ganyan. Para hapit na hapit. Ay, hindi abot yung aking gis na socket. So, open lang muna. Yan naman ay kahit hindi nyo muna i-fix. Ayan. So, yan. Matigas na yan. So, isusukat ko na muna yung bumper natin dyan. Ngayon, pagka naisukat ko na yan, pipisahin ko siyang ganun. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano. Para bumakat. Tapos, saka ko na yan nilalagay yung pin. Ayan. Ayan, ganyan. Okay. Ganyan lang yan. So, yun. Susukatin ko na muna sa bumper. Okay, let's go. So, yung mga boss, bali, binalik ko muna yung bumper. So, ang gagawin natin dyan, di sagad na yan. Pantay na. So, ganito ang ginawa ko dyan. Pisain nyo muna. Pak! Ganon. Ayan. Di ba nagkaroon siya ng parang bukol. Yan. Yan na yung bubutasin ko dyan. So, dito, ganun din yan. Pwede nyo yung i-ano lang. Yan. Sagad na yan. Pisain nyo lang na ganun. Okay, bugbugin yung ganyang kauntian. Yan. Magkakaroon niya ng bukol. So, yun na yung bubutasin ko dyan. So, gano'n ba kalaki yan? Yan. Ganyan kalaki yan. Malamang sakto-sakto lang yan dyan. Doon sa labi. Okay. So, ayun. Babaklasin ko na ulit. Tapos bubutasin ko na kasing size nito. Ayan. So, yung mga boss, bali, nabutasan ko na yan. Ang ginawa ko dyan, binutasan ko muna ng gis na tornilyo. Bali, ang ginawa ko dyan, binutasan ko muna ng gis na drill bit. So, malaki na yan. Tapos, yung pangkalas ko ng drill bit, doon sa drill, binanyan ko. Tapos, washer. Yan, ganyan ko sinukat yan. Para, ikikiling ko lang din kasi yan ang utay-utay eh. Kasi yung bilog niya dito, yung bilog niya kasi dito, kasi laki ng washer. Yun. So, yun ang pagbabasihan ko ng sukat. Okay. Yan o. Sa kabila, syempre, ganun din. Yan, ganyan din yung ginawa ko. Okay. So, yun. Palalakihin ko na muna yun, tapos saka ako isusukat ulit dito. Saka ako mag-a-adjust kung gano'ng kalalim yung gagawin ko dyan. So, yun. Nasa likod na bumper pa lang tayo. Doon sa unahan, lalagyan ko rin yan eh. Okay. So, palalakihin ko na muna yun. Yan mga boss, bali, natapos ko na siyang kikilin. So, yan na yung finish natin dyan. Okay. So, ito na yung butas niya. So, itong pinakang lock natin, ilulubog ko pa yan. Yan. Masyado kasi mataas eh. So, dun sa kabila, ganun din. Diyan na ngayon ako mag-a-adjust. Kailangan lumubog pa yan. So, yun. Ibababa ko ulit yan. At i-adjust ko naman yung pinakang pin niya. Itong pin. Yan.
Ito kasi yan yun. Yan. So, ayun. Okay. Bababa ko na tapos ay i-adjust ko na itong pin na ito. So, ayun mga boss. Bali, dito pala sa pin na ito, ang ginawa ko dyan, nagputol ako ng yan. Pinutulan ko siya ng tig 1/2 inch bawat isa. So, yung pin natin, so yan, naging maigsi siya para mas lumubog yung ating pin. Yan. Okay. Para mas pumantay siya dito. Para pagka ilalagay natin tong lock natin, yan, nalaglag na. Para pag nilagay natin tong lock natin, yan, pantay na pantay siya dito. Yan o. Okay. So, ayun. Doon sa kabila, isasalpa ko na ulit. Tapos, ititestingin ko na kung mailala ko na yung pinakang bumper natin. So, yun. Basta yan. Binawasan ko siya ng tig 1/2 inch. Yan. So, ayan o. Okay. Sasalpa ko na to doon sa kabila. So, ayan dito mga boss. Bali, ang ginawa ko, pinalaki ko na siya. So, talagang winasa ko na yung pinakang frame niya. Yan. Okay. Kasi ang nangyari, kapag ka nakalagay pa rin yung pinakang spacer niya, yung parang ganito, maangat yan, laki pa rin ang angat, hindi pa rin siya lumalapad na maganda. So, ang ginawa ko, talagang total open na talaga siya. Yan. Talagang inano ko na yan, inopen ko na lahat. So, ayan, pinakang base niya. Okay. So, ayan. Ang ginawa ko lang dyan, kinikil ko lang yan utay-utay. Pagkakikil, sukat. Yan. Hanggang sa makakuha ko na lahat yung, ano niya, yung pinakang pwesto niya. So, yun. Yung isa, ganun pa rin. Kinikil ko pa yung pinakang butas niya. Pinapalaki ko. Yan. So, ito lang ang gamit ko dyan. Inutay-utay ko lang. Huwag yung lalakihan kagad. Kasi, pagka napalaki naman, eh baka naman kakalog-kalog na yung ating bumper. So yun, ikikilin ko na muna ito. So ay mga boss, bali yari na. Okay na yung aking ginawa ko. Pinakang fastener. Bali ang ginawa ko diyan, yung dito sa labas, nilagyan ko ng rubber para pinakang spacer na niya, pero rubber para hindi direkta siyang nakadikit dito sa bumper. Yan, para iwas gasgas na din. Kasi yan ay gumagalaw ang bumper natin eh. So dito, fit na yan, nakalak na yan. Okay. Tapos dun sa clip na plastic natin, ito, may ginawa pa ako diyang conversion para mas matibay, mas malupit ang hapit. Ayan o. Okay. So ito, ang release naman yan, pinipindot lang yung gitna niyan, yung bilog. Tapos dito, ganun din. Yan. Okay. May rubber din yan. Ang ginamit kong rubber dyan, yung mga interior. Yan, interior ng bike, interior ng motor. Yan. Bali, gumupit lang ako, isinukat ko lang yung washer niya. Yan. Tapos yun, di ganyan na. Okay na yan. Tapos ipapakita ko sa inyo kung paano ginawa dun sa likod nitong itong pinakang plastic. Okay. So, babaklasin ko muna ulit. Ang pagbaklas niyan, ganito lang. Yan. Tapos, pindot lang sa gitna. Yan, release na yan. Ayan o. Okay. So, dun sa kabila, ganun din. So, babaklasin ko na muna. So, ayan, bali, nabaklas ko na yung bumper ulit. Okay. So, dito, ang ginawa ko, so, syempre, yung pin niya, ayan, okay. Tapos dito, yung pinakang clip niya, tinanggal ko na. Totally, wala na siyang clip lahat. So, ibig sabihin, tornilyo type na silang lahat. Ang ginawa ko dyan, dito sa dulo, yung insert screw na ginamit ko, pang tornilyo na gis. Dito sa kabilang dulo, pang tornilyo na gis din. Pero dito sa gitna, pang tornilyo na 12. Kasi masyado malaki yung kanyang butas dito eh.
hindi magkakaili ang gis. So 12 lang ang ginawa ko dyan. Tapos ito yung clip niya. Yan, yung plastic clip niya. Binutas ko na lahat yan. Bali totally wala na siyang clip lahat. Ayan. Ito yung sa gitna, ito yung sa dulo. Ito, pinalaki ko yung sa taas niya para magkasya yung fastener clip natin. Ayan. Tapos dito, yan, nakatornilyo type na lahat yan. Tingnan natin doon sa kabila. So ayan ang pagkakagawa ko dyan. Tornilyo na gis, tornilyo na 12, tapos dito open siya. Pinalaki ko lang yung magkabilang labi para kasya yung fastener. So ayan, matikas na matikas yan, tibay na tibay yan. Kasi tornilyo type na silang lahat. Hindi na siya clip type. So wala nang pagluag yan. So ngayon, kakalasin ko na muna ito lahat. Yan, ibabalik ko lang yung mga tornilyo dyan. Gawa ng pipinturahan kasi ito eh. So inuna ko na muna yung ano niya. Inuna ko na muna yung pagbubutas sa bumper para hindi na ako magbutas pagka bagong pintura na. So dito naman sa clip niya, ang ginawa ko. So dito nga, sabi ko nga sa inyo, may rubber yan. Tapos dito sa likod, kinabit ko pa rin yung pinakang lock niya, lock nut. Yan. Pero tatanggalin ko pa ulit yan, gawa ng pipinturahan nga itong buong bumper niya. So ayun, okay na ito. Balido naman ako sa pangunahan. Okay na yan. Ganun lang. Bibidyohan ko na lang ulit pagka ikakabit ko na ulit yung pinakang finished product natin. Siyempre doon sa unahan, dito sa unahan, gagawan ko na lang din yan. Pinakang fastener. Dito malalaman kung paanong diskarte ang gagawin. Pero ipapakita ko rin sa inyo kung paano ang diskarte. Next, pangunahan naman. Okay? So, ayun. Okay. Pangunahan naman. So, ayun mga bossing, bali dito naman tayo sa unahan. Ang ginawa ko, ganito lang. So, nabutasan ko na yan. Ang ginawa ko dyan, nagsukat muna ako. Ayan o. So, binutas ko na rin yan. Paano ko nakuha yan? Ganito lang. Kasi dito, hindi siya pwede tayo maglagay dito eh. Kasi itong part na to, tornilyuhan ito nung headlight. Okay? Pagka ginamit natin yan, hindi naman natin matutornilyuhan ng headlight. So, ang ginawa ko, medyo mababa. Yan, banda rito. Ngayon, paano ko nakuha yung ano na yan, yung guhit na yan at pati ito, ganito lang. Bali dito sa linya na to, sa paglight. Yan. Kumuha lang kayo ng ruler, panukat. Yan. Pantayin nyo yun. So, ayan. Yan na yung sukat ko. Okay? Yan. Pantayan dito sa baba. Tapos ito, paano ko yan nakuha? Pantayin nyo naman itong linya na to. Yan. Pagka nakuha nyo na yan, pantayan. Yun. Yun na yung magiging cross niya. Cross mo na yan, ganun. Tapos yan, sa kabila, ganun din. Tapos yan, bago nyo ibutasin ng drill, maliit muna ang ginamit ko dyan eh. So, bago ko binutas yan, sinagad ko muna yan. Yan, tinula ko dito sa ilalim. Yan, kailangan sakal na sakal siya. Lapat na lapat dapat. Ngayon, ang tama niya ng butas niyan ay nandito. Yan. So, dyan ako maglalagay ng insert screw. Palalakihin ko rin ang butas niyan. Tapos yung loob niyan, kung may tatamamang plastic, malamang tatamaan yung plastic niyan eh. Palalakihin na lang natin yan. So, yun. Yung sa kabila, ganun din. Ganun din ang ginawa ko dyan. Kailangan itulak nyo muna itong bagay na kabuka na ganyan. Kailangan ipantay nyo muna ganun. Saka nyo, butasin ang drill. Ayan, nandun ang tama ng butas natin. So yun, babaklasin ko na ulit tapos ay palalakihin ko na ang butas nun. Pati doon sa kabila. Okay? So ayun mga boss, bali ganito ang ginawa ko. Bali itong tinapatan ng butas ng aking, di ba, binutasan natin yan sa labas, yung sa bumper. Yung tinamaan ng butas niyan, kumuha lang ako ng mga pang-camera natin. Pang-back sensor na hulso. Kasi pantay naman yung pag-tornilyuhan natin dyan eh.
So, dun sa butas, dinril ko lang yan ang hulso natin. Malaking bilog. Tapos siya, pagkabutas ko niyan, doon sa likod, kinater blade ko lang yan. Cutter wire. Yan. Para matanggal yung pinakang clip niya. Kasi may mga drills type pa yan eh. So, ayun. Tapos itong ano na ito, lalagay lang ulit ako dyan ng rivet nut. Yan. Palalakihin ko lang din yan ng gis na tornilyo. Tapos yung sasaksakan ko yan ng rivet nut natin. Insert screw, kung tawagin. So, doon sa kabila, hindi ko pa nabubutas. Yan. Ito yung tama nung ano eh, nung pinag-drilla natin sa labas sa bumper. So, yan, palalakihin ko lang yan. Tapos yung ano natin, yung lata, palalakihin ko rin lang yan. Lalagyan ko ng insert screw. So, yun. Bali itong kaliwang bahagi, nabutas ko na. Yan, ganyan ang pwesto niyan. Okay, so ayun. Bali, bubutasin ko na din yung kabila, tapos lalagyan ko na lang din ng insert screw. Okay. Mabilis-bilis na ito kaysa doon sa panlikod na bumper. Kasi flat surface yung paglalapatan ko. Okay. So, ayun. So ayun mga boss, bali nabutas ko na rin tong right side. Yan. Kita nyo naman kung paano ko binutas. Yan, bubutasan ko na lang din yan. Bali ganyan ang pwesto niyan eh. Yan. So ayun. Okay. Magbubutas na lang ako dito. Lalagyan ko na lang din ng insert screw. So ayun, malapit na ito. Mabilis-bilis ito kaysa doon sa panglikod na bumper. Okay? Yun. So, ganito na ang ginawa ko dito. Napalaki ko na. Ito na yung pinakang insert screw natin. Bali, pang gis na tornilyo ito. Ganito na ang ginawa ko dyan. Yung drill natin, pang 12 na tornilyo yun. Tapos yan, medyo sikip yan eh. Pagka ginamit natin yung 12, pang 12 na tornilyo na drill bit. So, ang gagawin natin dyan, kikikainin pa natin ulit yan. Hanggang sa lumaki siya. Pero wag nyo palalakihan ng inam at pangit naman bagay luwag. So dito ganun din yan. Sakto-sakto lang din yan. Ngayon ipipress ko na lang yan ng aming gamit na riveter nut gun. So yun, re-rivet ko na lang. Ipifix ko na muna. Yun, ganito mga boss. Kapag ka naisalpak nyo na itong panel na itim na ito, kasi yan, yung butas niyan ay kapag ganito ang style. Yan. Ang ginawa ko dyan, tinornilyohan ko muna dito sa likod. Yan, mahabang tornilyo. Tapos, ang ginawa ko dyan, inibend ko siya. Inibend ko yan hanggang sa pumantay dito. Yan. Yan. Pumantay na yan dito sa butas na to. Yan. Kailangan pumantay yan. Yan. Nakita nyo? Kailangan maipantay nyo yan dito sa bilog. Yan. Kumuha lang kayo ng mahabang tornilyo na gis. Yan. Doon sa kabila, ganun din ang ginawa ko dyan. Tinornilyohan ko na muna dito. Saka ko siya inibend. Tapos yan, ganito ginawa ko. So dito, so yan, kulang pa ang bend niya. So ibababa ko pa yan ng kaunti. Yun, ayos na, pantay na. Ibebend nyo yan ng ganyan para pagka sinalpak natin yung panel ng bumper, pag itinusok na natin yung pin nung ikakabit natin, pantay na siya. I-clip na lang natin ganun. Ganyan ang diskarte dyan. So itong butas na to, sakto na yan. So dito naman ako magbubutas mamaya. Yan.
kukuha lang ako ng hulso. Ito na rin ang gagamitin ko. Ito. Yung pinambutas ko dito sa clip niya. Yan. So, ayun. Bubutasin ko na muna yun, tapos susubukan ko na ulit siya. Kakabit ko na rin yung pinakampin niya ng fastener. Sakto na to eh. Ayan o. Okay. So, ayun. Bubutasin ko na lang yun. Tapos ay susukatin ko na. Okay. Yun, dito naman tayo sa bumper. Yan. Bali na ilagay ko na rin yung fastener clip niya. Yan. Okay. So dito, ilagyan ko rin siya ng rubber na spacer. Yung mga sa interior. Yan, nilagyan ko yan. Isinukat ko lang dyan sa pinakanlabi niya. Yan. Nakalagay din yung tornilyo mga boss. Dito sa kabila, ganun din. Yan. Meron din siyang spacer na rubber. Tapos ang ginamit ko lang dyan na pambutas dito sa bumper. Yan, ito. Yung mga pambak sensor natin pambutas. Yan. Ganyan yan. So dito, ganun din. Ayos na yan. Sasalpa ko na lang ulit. Susukat ko na lang ulit siya. Dito mga boss, nilagyan ko na siya ng double nut. Yan. Yung tornilyo niya dito, yung clip niya. Yan. Yung pin, nilagyan ko siya ng double nut. Doon sa kabila, ganun din. So yun. Ganitong interior ang ginamit ko sa mga pang motorsiklo, bike, pwede na yan. Okay, sasalpa ko na muna, susubukan ko. So ito na mga boss, naisabit ko na yung bumper, nailagay ko na. So yan ang finish niya. Yan, nakalagay na rin, may o-ring na din yan. So pagka i-release natin yan, siyempre, normal na pagkakalas ng bumper, tapos pipindutin natin yung release niya sa gitna. So ayan. Babaklasin ko pa rin naman yan, gawa ng papipinturahan nitong bumper eh. Yung panlikod natin, pinipinturahan na. Yan. Okay. Mas lapat na lapat yung kanyang bumper. So dito sa kabila, yan. Okay. Yan ang finish natin. Basta dito na-access ko naman yung nilagyan ko na ng double nut. So yun. Yari na ang fastener natin sa Wigo, Toyota Wigo. Okay. Ayos na yan. Kakalasin ko na lang ulit, tapos papipinturahan, tapos iintayin ko na lang mabuo ulit siya. Ako na magbabalik ulit niyan eh. Okay, okay. Yun mga boss. Tapos na yung aking ginawang fastener. Pinakang bumper clip. Yan. So, yan yung finish niya. Tapos na rin yung pinturahan. Nabapping na rin. So, retouching na lang yan. So, ito na yung finish niya. Yan. Lapat na lapat siya. So, kita nyo naman kung paano ko ginawa yun. Ganun lang ang style. Okay? Tingnan natin to sa kabila. Okay, dito sa kabila naman. Yan. Okay? Yan, lapat na lapat din, no? Yan, ganyan lang ang style nun. Kita nyo naman doon sa sukat na ginawa ko. Yan. Doon sa likod. Dito naman sa likod, ganun din. Yan. Okay? Yan ang finish natin. Nilagyan ko rin yan ng rubber na o-ring. Yan. Para hindi siya direktang lapat yung pinakang fastener natin sa mismong bumper. Yan. Doon tayo sa kabila. Dito naman, ganun din. Yan, tingnan nyo naman ang lapat niyan. Okay. So, ayun. Tapos na. Toyota Wigo. In-install lang ko yan ng bumper clip. Yan. Okay. Yan. Okay. So, ayun. Yun lang. Okay na. Toyota Wigo. Installation ng bumper clip. Okay? Thank you, thank you.